Hindi ba totoo mga kababayan? Sa aklat ng Katoliko, dapat sambahin ang mga santo? Sa video na ito, bibigyan natin diin at ididiin ang paulit-ulit na tuligsa sa mga rebulto ng simbahang Katolika. Isang komentaryo laban sa komentaryo mula kay Brother Eli Soriano patungkol sa video ni Bishop Socrates Piengas. Hindi na bago ang ganitong paratang. Ilang dekada nang inuulit-ulit sa mga Katoliko na para bang walang paliwanag ang simbahan. Katoliko daw ba ay sumasamba sa mga larawan? We Catholics do not worship sculptures. We Catholics do not worship pictures. Palataya ka ng buong puso, mangyayari. Yung mambata makakasampalataya. Wala ngang malay sa katwiran. Ating pagtuturo sa simbahan, sa ating katisismo, sa mga opisyal na dokumento ng Santa Iglesia, hindi po sinasabihan o inuutusan yung mga Katoliko na sasamba sa larawan Wala pong ganong aral ang Iglesia Katolika. Tatag ng kanilang sekta na 100, daan-daan ang pangalan. Kung hindi po ang atin pong opisyal na doktrina ng Santa Iglesia ay codified at ito'y published ang Catechism of the Catholic Church. At wala po kayong makikita ni isa na nagsasabi dito sa Catechism of the Catholic Church na inuutusan kayo ng mga pare o ng Santa Iglesia na sambahin ang mga larawan. We Catholics are tirelessly accused of worshiping idols. When we go to Manawag or when we make a procession of the Black Nazarene, the favorite attack against Catholics is we are worshiping idols and it is a sin. It is true that worshiping idols is a sin, but we Catholics do not worship images. We Catholics do not worship sculptures. We Catholics do not worship pictures. They are reminders. But so much for the accusation that we are an idolatrous church. I would like to point out an idolatry that is real. An idolatry that is really sinful. And what is that idolatry? It is not the worship of images. It is not the worship of pictures. It is not the worship of statues. Rather, it is the worship of self. That is the worst idolatry. Sa totoo lang, ipinaliwanag na ng mga pare at ng mga obispong defensor na hindi sumasamba ang mga Katoliko sa mga larawan o ribulto sa paraang pagsamba sa Diyos. Ang ganitong gawain ay labag sa katuruan ng simbahang Katolika ayon sa Catechism of the Catholic Church, sections 2,100 at 12 hanggang 2,114. Ngunit bakit ipinipilit pa rin ito ng mga sekta na kamakailan lamang sumulpot? Parang hindi nila nauunawaan ang malinaw na paliwanag ng simbahan. Hindi ba totoo mga kababayan? Sa aklat ng Katoliko, dapat sambahin ang mga santo? Alam niyo ba yon? Ang aklat ng Katoliko na nagtuturo sa Katoliko na may nihil obstat, may imprimatur ng mga otoridad Katoliko nagsasabi, is the worship of saints confined only to their perpeto. Sa Catechism of Christian Doctrine. Matindi rin ito, Christian Doctrine daw ito. Mga Katoliko, huwag kayong magagalit, nasa libro nyo ito Ito, basahin natin kapatid na Daniel. Ito po ang Catechism of Christian Doctrine, number 3, in conformity with the decrees of the Plenary Council and the Code of 1918, Nihil obstat agi casa censor librorum imprimaturo Fino J. Santos D. the Archbishop of Manila, De La Salle College, Brothers of the Christian Schools, Manila, Philippines, 1955, page 86. What is a saint? A saint in the strict sense of the word is one who is in heaven and has been presented by the church for the public worship of the faithful. Page 87. Is the worship of the saints confined to their persons? No, it extends also to their relics and images.
What do we call relics? We call relics, number 1, the remains of the body of a saint who has been canonized or beatified by the church. Number 2, the objects which have belonged to the saints or which have touched their bodies, such as their linen, coffins, etc. Ayan. Aral po katoliko yan, no? O, makinig ka, Padre Cebuano. Makinig ka, tinong katarantaduhang itinuturo ninyo ito sa tao. At napakalinaw naman, Father. Ang sama talaga ng loob nitong Eli Soriano kay Padre Darwin. Hindi naman lumaban ng debate kay Father Darwin. Ngayon, makinig kayo at unawain nyo. Bakit ipilit yung intindihin ang katuruan ng Katoliko na nagsimula pa noong unang siglo? Parang pinilit ng daycare o kindle na unawain ang leksyon sa pangdoktor. Kung meron kayong hindi naunawaan, doon kayo magtanong sa may akda. Huwag kayo basta mag-interpret. Ngayon, makinig kayo. Sa lumang English catechisms, ang salitang worship ay ginamit sa mas malapad na kahulugan, any religious honor. Ano daw? Any religious honor. Malawak at malapad ang kahulugan ng worship. Sinakop niya lahat. Ang Diyos, ang anghel, ang mga santo. Ang worship ay may 3 layer. Latria, para lang sa Diyos. Dulia, o veneration, para sa mga santo. At ang ikatlo, hyperdulia, nakalaan lang kay Santa Maria. Makasingit lang, Idol Vert. Malito talaga ang mga protestanti. Isang salita lang ang nilaan nila para sa 3. Sa Diyos, sa mga santo, at kay Santa Maria. Pero sa Latin, may angkop na salita para sa worship. Tama. Ipakita mo nga, Sister Luz, ang talahanayan ng 3 kahulugan ng worship. Ayan. Ang tawag sa worship sa Diyos ay adoration. Sa Latin, ito ay tinatawag na latria, reserved for God alone. Ang pangalawa ay dulia, honor sa English, pagbibigay galang. Ito ang ibig sabihin ng public worship of the faithful. At ang para kay Biring Maria ay ang hyperdulia. Ayan, maliwanag para sa aming Katoliko. Pero para sa mga kasamahan ni Eli Soriano at ibang protestante, hindi nila ito maintindihan. Kailangan pa ang matinding debate tulad ng dating NCGI na si Jared Almasora. Mahirap siyang papaniwalain, pero noong natalo na siya sa debate, naniniwala na siya. Marami ring naniniwala sa mga katuruan ni Eli Soriano. Makikita mo sila na nakikipagtalo sa mga CFD sa social media, tulad ng sa punto por punto kay Bulyeltra at iba pa. Pero hanggang yabang lang, wala namang napapatunayan gaya ni Jared Almasura. Ilalagay ko na lang ang link sa mga debate nila sa ibaba sa description. Thank you for watching this episode. If you haven't subscribed yet, please do so. It helps us keep sharing stories that matter. And if you'd be kind enough, share this with someone who might need to hear it. Grace moves in mysterious ways. Faithful through all things. You are faithful.